Hello, Madiskarte Moms. Ako si Rosario Grisa, farmer, processor. Welcome to Diskarte sa Kusina, powered by PLDT Home. Don't forget to share, like, and subscribe Madiskarte Mom PH. Alam nyo naman, dito sa Guimaras ay world famous ang mango. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mango jam. Tatlo lang ang kailangan nating ingredients. Ito yung mga mangga, ang refined sugar, at ang dayap, lime, sugar, and lime ang aming natural preservatives. Maghihiwa na tayo. Ipapakita ko sa inyo ang tamang paghiwa ng mangga na gagamitin natin sa ating mango jam. Ihiwain mo na yan, aalis yan. Tapos dito, ang 2 pisngi, hihiwain nyo na ganyan. So kailangan maliliit lang na pag-scoop. Para paglagay doon sa blender, hindi nahirap ang blender na ma-purify yung mango. Tapos, etong sa may seeds, isasama din to. So, walang tapon. Kasi binibili ito ng National Mango Research, ang seeds, at ang Guimaras State University para gawing grafted seedling. Tapos, bukod sa mango jam, ginagamit din namin to sa mango concentrate. Kasi yung dried mango, 70% ripe lang. Itong mango jam, kailangan namin ripe talaga ang mango, tsaka yung concentrate para matamis talaga siya. Tapos, etong mga skin. Pinapakain namin ito sa mga cow at sa mga chicken. Pwede ding gamitin namin as substrate sa aming vermicompost. Sa 1 kilo, nakakagawa kami ng 3 bote. Approximately 4 pagka malalaki. Pero pagka maliliit, katulad nito, mga 5 o 6 sa 1 kilo. Maghihiwa na tayo ng lime. Ingatan lang na huwag matouch yung mga seeds kasi papait yung mango jam. Sa una, tansya muna kayo kung gaano nyo kaasim gusto yung maging preservative. Pagkahiwa ng 1 kilong mangga, tuturuan ko kayo kung paano mag-blender. Mas maganda kung mayroong sabaw kasi mas madaling i-blender. Hindi siya pwedeng lagyan ng tubig. Kailangan lang yung sabaw ng mangga ang gamitin. Mawawala yung consistency ng mangga. Ayan, nakita nyo, pinong-pino na siya. Mga mamis, kung gusto nyo may palpa, hindi masyadong i-blender. Pagkatapos nating i-blender ang mangga, ilalagay natin siya sa stainless na lutuan. Ilalagay na natin ngayon sa kalan. Sisimulan na nating lutuin yung mangga. So, kailangan tuloy-tuloy yung paggamit ng ladle para hindi siya masunog. Pagka nagko-continuous boiling na siya, pwede na nating i-add yung sugar. Ngayon, i-add na natin yung sugar sa mangga. Kung pambahay lang, 20% lang ang kailangan. So, 200 grams lang per 1 kilo. Pero kung pang negosyo ang kailangan nyo, para tumagal siya ng more than 1 year, kailangan nyo ng 400 grams sa 1 kilo ng mangga. Ngayon, matapos nating lutuin ang mango jam, ilalagay na natin siya sa botelya para ma-preserve siya at hindi masira agad. Ang magagastos natin sa 1 kilo ay 200 pesos. Tapos, ang benta natin ay 150 peso per bottle. So, makakagawa tayo ng 3 nito. So, 450 ang mapagbibilan natin. So, magkaka-profit ang mga mommies ng 250 pesos. So, mga madiscarding moms, eto na po ang finished product natin. Pwede natin siyang ipalaman sa mga tinapay, sa pancake, at sa mga biskwit. Kaunti lang yung ilalagay nyo kasi matamis yung mangga. Wow, ang sarap! Kung gusto nyo pang matuto ng ibang farm-to-table recipes, comment below. Ako si Rosario Grisa at ito ay Diskarte sa Kusina, powered by PLDT Home.